Hey guys, welcome to my channel. So, pinangako ko isa sa mga viewers natin gagawa ko ng na gas mask video. Interested kasi siya sa mga gas mask pero I remember a few years ago gumawa na ako ng gas mask collection ko. Okay? So ito yung float na binili namin sa Sonic. Napansin nyo ba nung during the scamdemic hanggang ngayon, di ba? Pag nire-require kayo na magsuot ng mask bago pumasok sa restaurant, di ba? Tapos pag oras na ng kainan, tanggal na. Di ba? Tapos yun, kakain ka na, inom ka na, tapos pag tapos ka na, mag-mask ka uli. Okay? So, doon sa tingin nyo, may nakita ba kayong mali doon? Okay, so in relation to that, may mention ko na yung gas mask. Diyan natin papasok yung gas mask. I'm not claiming to be an expert, so take this as a grain of sand kung kung gusto nyo, no? Bahala kayo. Pero I'm a prepper, gas mask collector, and yeah, may experience ako sa pagsusuot nito. Kung never pa kayo nagsuot nito, pag claustrophobic kayo, medyo magugulat kayo. Anyway, yun na lang yung word na sinabi ko. So ito isa sa mga gas mask collection ko, Finnish. F-I-N-N-I-S-H. From Finland, kaya Finnish gas mask. Isa sa mga paborito kong gas mask kasi madali siyang gamitin. Ito, model lang yan. Okay. Insert mo to. Ito yung filter niya. So may mga classification sa gas mask, di ba? Meron para sa painting, ibig sabihin magpipintura ka ng kotse, pipintura ka ng kung ano, di ba? Ito yung filter niya. So lahat ng hihinga mo dadaan dito sa maliit na butas, i-filter niya. Okay, and then yung mga malulupit na gas mask katulad nito, merong classification na NBC. N is nuclear, B is biologic, and C is chemical. So kaya niya i-filter yung tatlong yon. Meron pa ang CBRN, chemical, biologic, nuclear, radiation or radiologic, CBR. Ayun pala yun. Yun na pala yung N, nuclear. Chemical, biologic, radiologic, and nuclear, CBRN. Okay? So, yung last scamdemic na supposed to be is one of the, if not the deadliest virus in history, bakit pwede magganito? Bakit pwede nito? Kung totoo talaga yung virus, guys, dapat nakaganito tayo. Dapat pag gagamitin ito, tatanggalin yan. Yan. Diyan papasok lahat ng hininga mo. Diyan papasok yung pag-inhale mo, if i-filter nitong filter, makakahinga ka. Mag-i-exhale ka dito. Dito, may pang-exhale yan dito. Dito lumalabas yung exhale. So, inhale, exhale. Minsan nga nakita ko ng mga nakamask na to, no? Ang laki ng space dito. So, yung iba nga nakaganyan. Para saan to? Para saan? Hindi ba kayo natatawa sa ganyan? Minsan talaga gusto ko ng kalabitin pagka, uy, ang laki ng space, para saan yan? Labas-pasok pa din dyan yung no? Sabi ko sa inyo, pag first time nyo magsuot ng gas mask, a real gas mask like this, masusubukan ng kung claustrophobic kayo o hindi. Yung misis ko, hindi kinaya claustrophobic, hindi rin siya makahinga. Okay, it's gonna be tight. Tight yan, kasi supposed to make a seal around your face. Sealed dapat dito. Sealed. Walang hangin. Pero, mapapansin nyo yung gumagamit ng mask. Ang laki ng space dito sa gilid. Tapos minsan nakababa pa. Ganyan. Samantalang yung totoong gas mask like this, sealed. Binata na ako, pumipiyok ako. Sealed yan, no? Para wala talagang
yun nga, yung mga particles na makapasok, whatever yung NBC or CBRN na particle. Okay? So, di ba kayo napapaisip? Bakit? And with that, ilalabas ko yung isa kong gas mask to. May kasama tong bag. Czechoslovakian ZEC M10M. Copy to ng US gas mask eh. Tama tong ano. Ano nyo ba para saan to? Takip to sa ano eh. Takip yata to sa ano. Anyway, hindi yan ang i-discuss natin. Kaya naalala ko ba't ako umiinom ng float. Czechoslovakian CZE Czechoslovakian. Copy siya ng ano eh, ng US na gas mask. Ayoko naman ng ganitong gas mask. Para sa akin, mas simple gamitin yung ganito. Mas madaling magpalit ng filter. Ang filter nito nandito sa pisngi. Nasa loob yung cheek. So if you need to remove the filter or replace the filter, kailangan humbarin mo yung buong gas mask, which I don't like. So yan, papasok yung hangin dito, i-filter nun, ilalabas mo dito. Dito ka lalabas. No? Bakit ko to ginawa example? Kasi ito, nakikita nyo ba? Merong black na tubo dito eh. Black tube. Itong black na yan. Yan. Para saan yan? Para habang naka-gas mask ka, pwede kang uminom. Okay? May hose siyang kasama. May hose siyang kasama. Teka lang. Ito yung hose niyang kasama. Hindi mo kasi ginagamit ito eh. Yun, okay. Doon ka nga iinom. So, hindi pa ba kayo nakapapaisip? Bakit ganoon? Ba't pinapayagan kami na nakamas pag kumakain, umiinom, tatanggalin, kain, inom, tapos magmamas ulit? Paano nangyari yun? So, the time na tinanggal mo yung mask, asan yung kinakatakutan mong virus? Diba? Anong ginagawa ng kinakatakutan mong virus? Sabi ko sa inyo, kung totoo yung virus, dapat nakaganito tayo lahat. At iinom ka using this straw. Ilalagay mo yan or i-connect mo yan sa isang bote na sealed, andun yung iinumin mo. Or kung pagkain yon, pureed. Talagang hindi mo nangunguyain. Hisip-sipin mo lang. Kasi syempre may kinatatakutan kang pathogen, may kinatatakutan kang radiation, may kinatatakutan kang chemical. Hindi mo pwedeng hubarin to. Kahit nagugutom ka o nauuhaw ka, 'di ba? Yun ang pinaka-logical na reasoning. Pero sa tingin nyo, bakit hindi tayo ni-require magganito? Bakit hindi tayo ni-require? Bakit eto pwede na? Kasi ito, magkano lang ba to? Diba? Kasi mabubuking sila na hindi totoo yung kinatatakutan nila na gusto nila matakot din tayo. Okay? Ano yung sabihin? Mabubuking kasi sino ba may access sa ganito? Ilang tao lang. So, ibig sabihin, yung walang ganito, mamamatay. O, paano nila gagawin yon? Kaya, yung iba nga, nagtataka, hindi kami nagkakasakit. O, kasi nakamask kami palagi. Talaga, ang laki ng space dito sa gilid eh. So, minsan nakakatakot din eh. Kasi, nabibigyan kayo ng false hope. Nakakala nyo, ligtas na kayo sa isa sa pinaka-deadliest na virus in history,
using this. Eh, yung iba nga tela lang eh. Diba? Similar with this. So, pares lang pala. Ligtas ka pala sa deadly virus. Well, in fact and in truth, kung talagang deadly yung virus, dapat ito ginagamit natin. Iinom ka, kakain ka dito. Walang hubaran ng mask. Kasi, paano mo explain? Dadating ka sa nakamask ka, tapos, oy, sarap ng kwentuhan nyo, oy. Okay, tapos na ako kumain, tapos na ako minom, lagay na ulit. Kinwestiyon nyo ba yon? Diba? Hindi ba kayo napaisip? Paano nga ba yung paano tayo kakain at iinom pag meron talagang deadly virus na lumilipad sa paligid natin? Diba? Let me know what you think. Thanks for watching, guys. Bye.